Ayan, sige. Isipin mo na lang na pumasok ako sa gusali ng investment firm kung saan nagtatrabaho ang manugang ko at bigla siyang humagalpak sa tawa. Seguridad, pakialis po itong Ginoo. Malinaw na naligaw lang siya. Tinawag niya ang mga kasamahan niya para saksihan ang kahihiyan ko. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang managing partner niya, sumulyap sa manugang ko at malamig na sinabi, G. Ledesma, naaprubahan na ang paglipat ng 15 milyong portfolio ni G. Morales. At para naman sa iyo, linisin mo na ang lamesa mo. Ang kayabangan ng manugang ko ay naging pagpapakamatay niya sa karera, ngunit simula pa lang iyon. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe po kayo sa Sugatan na Puso at Baliktugon at isulat sa comments kung anong siyudad kayo nanonood dito sa Pilipinas. Ang ulan ng Nobyembre ay humahagupit sa windshield ng aking Toyota Vios habang nagpapark ako sa kalye sa labas ng bahay ni Marco at Mela sa Alabang. Ang BMW X5 niya ay nakahimlay sa driveway na parang trono, kumikinang pa rin sa kabila ng masamang panahon. Nagmaneho ako mula sa apartment ko sa Mandaluyong, isang simpleng one-bedroom na may tanaw sa lungsod. Simple, tahimik, lahat ng kailangan ko. Sa front window, nakita ko ang paggalaw. Ang apo kong lalaki, si Jolo, 8 taong gulang, nakadikit ang mukha sa salamin, kumakaway. Ang kapatid niyang si Sofia, 10, ay lumitaw sa tabi niya. Kumaway ako pabalik, napansin agad na manipis ang jacket ni Jolo para sa Nobyembre at ang sapatos ni Sofia ay mukhang may butas sa dulo. Binuksan ni Marco ang pinto bago pa ako nakarating doon. Nakatayo siya roon sa suot niyang pinasadya. Umuwi na mula sa opisina, ngunit nakasuot pa rin na parang may isinasarang mga kasunduan. Lolo Cardo, maaga kayo. Siguro hindi heavy ang traffic. Ayos lang. Pumasok ako. Nagpagpag ng ulan mula sa aking jacket. Ako na diyan. Inabot niya ang jacket ko. Ngunit ang mga mata niya ay sinisiyasat na ang suot ko jeans, flannel shirt, bota na mayroon na ako sa loob ng 15 taon. Tinatapos pa ni Mela ang hapunan. Bakit hindi muna kayo maghintay sa sala? Ang bahay ay may amoy ng roasted chicken at isang matalas na amoy na hindi ko matukoy. Mamahaling kandila, marahil. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay mas mahal kaysa sa dapat ang mga kasangkapan ay yung sinadyang modern na estilo, hindi komportable, ngunit kahanga-hangang tingnan. Abstract art sa mga dingding na hinala ko ay hindi kailanman pipiliin ni Mela. Lumabas si Mela mula sa kusina, pinupunasan ang kamay sa tuwalya. Ang anak kong babae, 34 taong gulang, ngunit mukhang mas matanda, may pagod sa mata. Dad, nakarating po kayo. Niyakap niya ako ng mabilis, pagkatapos ay umatras habang ipinuwesto ni Marco ang sarili niya sa tabi niya, isang nagkakaisang front. Hindi ko palalampasin ito, anak ko. Umupo kami para maghapunan. Kinuha ni Marco ang dulo ng lamesa sa kabila ng presensya ko. Ang mga bata ay nakaupo sa tapat ko, tahimik at nagmamasid sa paraang nakasanayan ng mga bata na maging maingat. Nagsalin si Marco ng alak para sa sarili niya nang hindi ako inaalok. Kaya, Lolo Cardo, kumusta ang retirement? Siguro kakaiba pagkatapos ng napakaraming taon sa gilingan. Pag-aari ko at pinatakbo ang Morales Agri-Crops sa loob ng 42 taon. Itinayo ito mula sa wala noong 1981. Ibinenta ito 18 buwan na ang nakalipas sa halagang 31 milyon. Ngunit mas gusto ni Marco ang bersyon niya ng kasaysayan ko. Nababagay sa akin. Hindi ko magagawa yan. Kailangan ng isang tao ng layunin. Hiniwa niya ang stick niya ng may pagkapino. Nga pala, sa usapang layunin, nakita niyo ba ang BMW sa labas? X5. Kinuha lang noong nakaraang linggo. Siyempre, sa posisyon ko sa Montalban Associates, inaasahan ng firm ang isang tiyak na imahe. Ngumiti si Mela nang mahina sa baso niya ng alak. Malaking investment iyan, maingat kong sabi. Investment? Tama iyan. Naiintindihan niyo ang negosyo, Lolo Cardo. Minsan kailangan mong gumastos para kumita. Hindi lahat ay naiintindihan iyan. Sumulyap siya sa flannel shirt ko. Sinubukan ni Sofia na tanungin ako tungkol sa linggo ko. Nagsalita si Marco. Ang X5 ay may twin turbo inline 6.0 hanggang 100
sa loob ng 5.9 segundo. Kahit na siguro hindi nyo maaapresiyahan iyan dahil galing kayo sa Toyota Vios, nakararating ako kung saan ako kailangan pumunta. Practical. Iyan ang salita. Practical. Sinabi niya ito na parang isang diagnosis. Nagpatuloy ang pagkain sa ganitong paraan. Bawat paksa ay naging referendum sa halaga at estado. Nang sa wakas ay nagawa ni Jolo na magtanong tungkol sa pangingisda, sumingit si Marco. Wala nang oras si Lolo Cardo para sa mga hobby. Mahal ang retirement, di ba, Lolo Cardo? Fixed income. Kailangan bantayan ang bawat piso. Pinanood ko si Mela na muling punuin ang baso niya. Bago ito maubos, isang automatikong kilos. Natutunan niya ang ritmo ni Marco. Hindi ito ang anak na nakikipagtalo sa akin tungkol sa philosophy habang nag-aalmusal na nagkukwestiyon ng lahat na gustong mag-aral ng environmental science. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya si Marco sa universidad at dahan-dahan, piece by piece, naging iba na siya. Sa totoo lang, sabi ko, iniisip ko ang tungkol sa basketball ni Jolo. Nabanggit ni Mela na malaki ang bayarin ngayong taon. Tumingala si Jolo, umaasa. Gusto kong tumulong sa registration marahil bagong gamit kung kailangan niya. Ibinaba ni Marco ang tinidor niya nang may sinasadyang pag-iingat. Kami ang nagbibigay para sa aming mga anak, Lolo Cardo. Hindi namin kailangan ng limos. Hindi iyan limos. Tulong iyan mula sa lolo nila. Hindi namin kailangan ng kawanggawa mula sa isang taong nakatira sa isang one-bedroom apartment at umaasa sa pensiyon. Tapos na ang usapang ito. Lumamig ang boses niya. Eksakto. Huminto ang tinidor ni Mela kalahati sa bibig niya. Pagkatapos ay nagpatuloy. Walang depensa, walang pagpapakialam. Pagkatapos ng hapunan, nagtanong ako kung pwedeng makita ang mga silid ng mga bata. Ang lamesa ni Sofia ay may sirang drawer handle na pinagsama ng tape. Ang bota ni Jolo na itinapon sa aparador ay may sapatos na humihiwalay sa balat. Ngunit ang pinto ng master bedroom ay bahagyang nakabukas. Nakita ko ang California King na may malinis na puting mga kumot, may price tag pa ring nakabitin mula sa sulok ng duvet, 1,200. Ang numero ay malinaw na nakikita sa pasilyo. Bumulong si Sofia. Lolo, gusto niyo po ba ang bagong kotse ni Dad? Napakaganda, anak ko. Sabi ni Dad baka makakuha kami ng bagong winter coat sa susunod na buwan pagkatapos dumating ang bonus niya. Hinila niya ang manipis na jacket niya. Kasya pa naman ito. Nakita ko si Marco sa sala, nag-i-scroll sa telepono niya. Salamat sa hapunan, Marco. Tatawag ako sa susunod na linggo tungkol sa pagbisita. Sasabihin sa inyo ni Mela kung kailan kami libre. Kami ay abalang tao. Hindi siya tumingin. Hindi lahat ay may walang katapusang libreng oras. Marco, gusto kong gumugol ng mas maraming oras kasama ang mga apo ko. Tingnan natin. Magandang gabi, Lolo Cardo. Tumalikod siya. Tapos na ang usapan. Ang pagmamaneho pabalik sa Mandaluyong ay tumagal ng 30 minuto sa mga kalye na nadulas sa ulan. Sinalubong ako ng apartment ko ng pamilyar, tahimik maliit, oo, ngunit organisado, lahat ay nasa lugar nito. Gumawa ako ng tsaa at umupo sa lamesa ko. Ang banking app ko ay mabagal na nag-load. Lumitaw ang balanse. 28,347,234.67. Ibinenta ko ang Morales Agri-Crops, 18 buwan na ang nakalipas. Ang gilingan ay ang obra ng buhay ko. 42 taon ng maagang umaga at calculated risks. Ang bumili ay isang forestry conglomerate, all-cash deal. Walang sino man sa pamilya ko ang nakakaalam ng tunay na numero. Akala ni Mela ay nakakuha ako marahil ng 1 milyon. Akala ni Marco ay mas mababa. Isinara ko ang laptop at tumingin sa nakarararaming litrato sa dingding ko, araw ng pagbubukas ng Morales Agri-Crops noong 1981. Ako ay 32 taong gulang, nakatayo sa tabi ng unang processing line na dinisenyo ko mismo. Suot ang relo ng tatay ko, gumagawa ng isang tunay na bagay. Akala nila ay ginawa akong mahina ngayon. Nakita ni Marco ang modest apartment at inakala na kahirapan. Tumigil si Mela sa pagtatanong tungkol sa pananalapi ko, taon na ang nakalipas. Nagbukas ako ng bagong document, tinawag itong Family Observations.
November 2024, nagsimulang type children's clothing conditions, luxury bedroom purchases, Thomas's spending patterns, the Mercedes timing. Bukas, nagpasya ako, magsisimula akong magmasid ng mas maingat, hindi ng may galit. Iyan ay magpapalabo sa paghatol ng may pagkapino. Sa paraang sinuri ko ang mga market trends at mga supplier contracts sa loob ng 4 na dekada. Nagkamali ng kalkulasyon si Marco. Inakala niya na tapos na ako, walang kapangyarihan, walang kabuluhan. Ni-save ko ang document, gumawa ng password-protected folder, at natulog. Pagkatapos ng 3 araw, nakaupo ako sa laptop ko habang ang liwanag ng umaga ay nag-uunat sa screen. Ang kape sa tabi ko ay lumamig. Nagre-research ako ng mga private investigator sa Greater Manila area mula 6:00 ng umaga, nagbabasa ng reviews, tinitingnan ang mga license, nagka-cross-reference ng mga complaint database. Pinaliit ko ang listahan sa 3 kandidato. Ang unang 2 ay naramdaman na mali masyadong sabik o masyadong mahal, ngunit ang pangatlo, si Mang Ben Torres, ay sumang-ayon na makipagkita sa akin ng hapon na iyon sa isang cafe sa BGC. Dumating siya ng eksakto sa oras. Kalagitnaan ng 50s, may gray hair, malinis ngunit hindi mamahaling damit, umorder ng black coffee at umupo ng walang preamble. Sabi niyo, may kaugnayan ito sa pamilya. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa manugang ko. Nagbago ang pag-uugali niya. Mukhang iba na ang anak ko. Kailangan ko ng mga facts. Ano ang partikular na ikinababahala niyo? Gumagastos siya ng higit sa kakayahan niya, nagpapakita ng yaman habang ang mga anak niya ay nakasuot ng sira-sirang damit. Nagtatago siya ng kita o nagtatago ng utang. Naglabas si Mang Ben ng notebook N20 linggo, buong surveillance at background check, punt 4,500. Kailangan ko ang schedule niya, detalye ng sasakyan, pinagtatrabahuhan, inihanda ko ang lahat. Isinulat ito noong gabi bago, oras ng trabaho ni Marco, sa Montalban Associates, ang license plate ng BMW, ang tipikal na routine niya. Ipinadaan ko ang papel sa lamesa. Magbabayad ako ng kalahati ngayon, kalahati sa paghahatid. Gusto ko ng pang-araw-araw na updates. Walang nakasulat hanggang sa panghuling report. Mas gusto ko ang cash para sa deposit. Inabot ko sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng 12 libing-libing. Nagkamay kami. Nauna siyang umalis. Ang mga araw ay gumagapang. Nagpadala si Mang Ben ng maikling mga text. Subject at workplace. Lunch meeting observed. Evening routine monitored. 10 araw. Pagkatapos siyang kunin, tumawag si Mang Ben. Kailangan nating magkita. Parehong lokasyon. 2:00 ng hapon. Ang folder na ipinadaan niya sa lamesa ay makapal. Mga litrato. May timestamp na nagpapakita kay Marco kasama ang isang mas bata, mid-20s, professionally dressed, 3 magkakaibang restaurant, 2 hotel. Ang kamay niya sa likuran nito, ang mga daliri nito ay humahawak sa braso niya. Ang pangalan niya ay Mona Lim, junior analyst sa firm niya. Batay sa mga pattern, tinatantiya ko na 6 na buwan na. Pinag-aralan ko ang bawat litrato ng may pamamaraan. Sigurado ka ba? Hindi nagsisinungaling ang mga litrato, mga restaurant, Wildflower, Vasque, Blackbird, mga hotel, Peninsula, 2 beses, Conrad, 1 beses. Gumagamit siya ng credit card na hindi niya nakikita, iba sa mga binili ng pamilya. Naglabas si Mang Ben ng pangalawang set ng mga document. Background check ay nagpakita ng mga personal na utang sa pangalan niya lang, humigit kumulang libong na hiniram noong nakaraang taon sa 4 na nagpapautang. Credit cards maxed. Kasama ang mortgage ng anak nyo at mga utang sa sasakyan. Ang kabuang utang ng pamilya ay nasa lakan 420,000. Sinasipsip ko ito ng maingat. Alam ba ni Mela, walang anumang bagay sa joint accounts na nagpapakita niyon. Pinamamahalaan niya ang mga bayarin ng hiwalay na nangangahulugang hidden income o nagbabayad siya sa utang gamit ang panibagong utang assessment. Ang lalaki ay nabubuhay ng higit sa kanyang kakayahan upang suportahan ang 2 lifestyle. Hindi gumagana ang math ng pangmatagalan. Isang missed payment at guguho ito.
Binayaran ko sa kanya ang natitirang 200,200. Nagmaneho pa uwi na dala ang folder sa passenger seat, ngunit kailangan ko ng kumpirmasyon mismo. Pagkasunod na Martes, nagpwesto ako sa isang restaurant bar na dinokumento ni Mang Ben. Dumating ng 11:30, umorder ng kape, umupo na may salamin na tanaw sa dining room. Dumating si Marco ng 12:15 kasama si Mona, tumatawa, ang kamay niya sa likuran nito. Parehong mapang-angkin na kilos na ginamit niya kay Mela. Hinila niya ang upuan nito, umorder ng alak nang hindi tinitingnan ang mga presyo. Kinunan ko sila ng litrato sa kamera ng telepono ko. Isang larawan ang nakakuha ng singsing ng kasal niya, malinaw na nakikita, habang ang mga daliri niya ay nagkasalubong sa kamay nito sa puting tablecloth. Ang alak na inorder niya ay nagkakahalaga ng 120. Nakita ko ang presentasyon ng sommelier. Ito ay isang lalaki na nagpapalubog sa pamilya niya sa utang para sa ego at isang affair. Umalis ako bago nila ako napansin. Nang gabing iyon, inilatag ko ang lahat sa lamesa ko, investigators reports, mga litrato ko, financial data na pinagsama ko. Gumawa ako ng timeline na nagtatala ng pag-unlad. Nagsimula ang affair 6 na buwan na ang nakalipas. Bumilis ang utang 4 na buwan na ang nakalipas. Binili ang BMW 1 buwan na ang nakalipas. Ang pattern ay mathematical. Sinuri ko ng husto ang Montalban Associates. Ang client portfolio nila, ang managing partner nila, ang reputasyon nila para sa high-end discretion at doon nakabaon sa client testimonials nila. Natagpuan ko ito. Nagpakadalubhasa sila sa portfolio management para sa mga high net worth individuals, minimum investment, 20 milyon. Paano kung may bagong client na gustong maglipat ng malaking portfolio? Paano kung iginiit ng client na iyon na makipagtulungan ng direkta sa senior management para sa discretion? Paano kung ako ang client na iyon? Nagsimula akong mag-draft ng isang email kay Gino Montalban, founding partner. Professional language, malaking portfolio na nangangailangan ng discreet management, agarang liquidity available, kahilingan para sa pribadong konsultasyon sa senior leadership. Walang binanggit tungkol kay Marco. Walang pahiwatig ng koneksyon. Isinulat ko at muling isinulat ang email sa loob ng 2 oras. Bandang alas 9 ng gabi, tinawagan ko si Mela. Maikling check-in, tumawag lang ako para kumustahin ka. Ang boses niya ay tila malayo. Ayos lang, Dad. Abusado sa schedule ng mga bata. Ayos ba ang lahat? Mukhang stressed ka. Agad na dumating ang pagiging defensive. Ayos lang ang lahat. Nagtatrabaho ng husto si Marco. Ayos kami. Kung sakaling kailangan mo ng anuman, kailangan ko nang umalis. Mag-usap tayo sa lalong madaling panahon. Binaba niya. Umupo ako sa dilim. Tanging ang liwanag ng laptop ko ang nagiilaw sa lamesa. Ang email kay Gino Montalban ay kumpleto, hindi pa na ipapadala. Maghihintay ako hanggang umaga, gagawin itong mukhang maagang business inquiry mula sa isang taong nagsisimula ng araw ng may layunin. Sa lamesa ko, inayos ko ang mga materyales, final report ni Mang Ben, mga supplementary photograph ko, financial analysis, firm research. Sa tabi nila, inilagay ko ang isang sulat kamay na listahan na tinawag na objectives, 3 item. 1. Ilantad si Marco, professionally. 2. Protektahan si Mela at mga apo, financially. 3. Siguraduhin ang kinabukasan ng mga apo, hindi paghihiganti. Isinabi ko ang lahat sa isang encrypted folder pagkatapos ay gumawa ng isang physical backup sa nakakandadong drawer kung saan ko iningatan ang relo ng tatay ko at ang mga document ng benta ng negosyo ko. Bukas ng umaga, ipapadala ko ang email. Mahalaga ang tiempo sa negosyo. Palaging ganoon. Ang finger ko ay nag-hover sa trackpad, pagkatapos ay lumipat sa save draft. Gumugol ako ng 42 taon sa pag-aaral ng pasensya. Ang isa pang 12 oras ay hindi mahalaga. Ngunit ang pundasyon ay inilatag. Ang research ay kumpleto. Ang approach ay nakamapa. Akala ni Marco, alam niya kung sino ako. Nagretiro, nabawasan, walang kabuluhan. Matututunan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng downsizing at strategic positioning. Ang cursor ay nag-hover sa contact form sa website ng Montalban Associates.
Miyerkules ng umaga, 19:17. Binuo ko ang mensahe ng 3 beses, nire-refine ang bawat salita. Nag-type ako ng pangalan sa form Ricardo Morales. Ang email address na ginawa ko kahapon ay automatikong nag-load. Subject line, Portfolio Management Inquiry, Quindesim Transfer. Ang mensahe ay nag-refer sa interes sa discretionary wealth management. Binanggit ang kamakailang business sale proceeds. Binigyang diin ang pangangailangan para sa kumpidensyal na paghawak. Walang binanggit tungkol kay Marco. Walang pahiwatig ng koneksyon ng pamilya. Binasa ko ito ng 3 beses. Tinitingnan ang mga identifying details. Nasiyahan, iginalaw ko ang cursor para ipadala ang email ay lumipad. Unang galaw ay nagawa. Ang sagot ay dumating ng 2:03 noong hapon na iyon. Si Gino Montalban mismo, hindi isang sales associate. Oo, pinamahalaan nila ang mga portfolio ng ganitong magnitude. Kasama ni Gino ang direktang linya ng opisina niya, nagmungkahi ng isang pribadong konsultasyon malayo sa tipikal na mga client meeting para sa mga individual na mas gusto ang discretion. Binasa ko ang pagitan ng mga linya ng madali. Nakilala ni Gino ang seryosong pera, gustong hawakan ito ng personal na nangangahulugang lampasan ang regular na staff structure ng buo lampasan si Marco ng buo. Perpekto. Naghintay ako ng 2 oras bago sumagot. Hindi maaaring magmukhang masyadong sabik. Ang sagot ko ay maikli. Mas gusto ko ang pulong ng direkta sa senior management. Available ngayong linggo. Cash position ready for immediate transfer. Dumating ang sagot niya sa loob ng 30 minuto. Bukas ng hapon, pribadong pulong sa opisina. Magdala ng identification para sa paghahanda ng paperwork. Ginugol ko ang gabi sa paghahanda. Bumisita sa bangko ko. Nakakuha ng isang bank draft para sa 1 milyon na nakasulat sa Montalban Associates. Bumili ng isang leather portfolio. Pinili ang isusuot bukas, business casual, malinis, ngunit hindi flashy. Huwebes ng hapon, nagmaneho ako sa office tower ng firm sa downtown Makati. Nag-park 2 bloke ang layo sa isang pampublikong garage. Ayaw ko pang makita ang Toyota Vios ko. Ang lakad ay tumagal ng 8 minuto. Pumasok ako sa pangunahing lobby. Inaasahan ako ng receptionist. Ngumiti ng professionally. Inescort ako ng direkta sa opisina ni Gino sa ika-23 palapag. Ang espasyo ay may tanaw sa lungsod sa pamamagitan ng floor-to-ceiling glass. Tumayo si Gino para salubungin ako. Mahigpit na pakikipagkamay, nag-alok ng kape, senyas sa mga upuang balat. Sa pamamagitan ng salamin na partition, nakita ko ang pangunahing palapag ng opisina. Nakita si Marco sa lamesa niya na nakikipag-usap sa telepono, sumesenyas tiwala sa elemento niya. Sinimulan ni Gino ang karaniwang wealth management pitch. Magalang kong pinutol. G. Montalban, nagawa ko na ang research ko. Ang firm nyo ay namamahala ng mga high net worth portfolio sa loob ng 23 taon. Handa akong gawing simple ito para sa ating dalawa. Ang mga kilay niya ay bahagyang tumaas. Nagawa nyo na ang homework nyo. Inabot ko sa loob ng jacket ko. Inalis ang sobre. Hindi nagmamadali. Sadyang inihanda, ipinadaan ito sa lamesa niya. Handa akong maglipat ng 2 milyon ngayon bilang paunang deposit. Ang natitirang 13 milyon sa loob ng 30 araw, ngunit mayroon akong mga kondisyon. Binuksan ni Gino ang sobre, sinuri ang bank draft. Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi na ito theoretical pa, nakikinig ako. Una, ang kaayusang ito ay mananatili sa pagitan natin hanggang sa makumpleto ang buong transfer. Walang staff involvement hanggang sa handa ako. Nag-aalangan siya. Kakaiba iyan. Maaari ko bang itanong kung bakit pinahahalagahan ko ang privacy? Napakaraming wealth transfer ang nagiging publiko agad. Nagkakaroon ng mga palagay ang mga staff. Gumagawa ako ng mga desisyon ng tahimik. Nagpapatupad ng publiko kapag handa na ako. Pinag-aralan ako ni Gino. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. At ang pangalawang kondisyon? Gusto kong tapusin ang buong transfer ng personal sa panahon ng normal na oras ng trabaho, hindi inanunsyo sa staff niyo. Gusto ko ang authentic firm experience. Ang ekspresyon niya ay nagpapahiwatig ng pagkalito.
ngunit tinitingnan niya ang 15 milyon sa mga bagong assets under management, malaking fees. Maaari iyang ayusin. Gumugol kami ng 40 minuto sa paperwork, nag-initial sa mga form, sinusuri ang account structure, timeline 4 na linggo para sa kumpletong transfer, kalagitnaan ng Disyembre ang finalization. Habang natatapos ang pulong, naging casual ang usapan. Binanggit ni Gino ang pagmamalaki sa team niya, ang professionalism nila. Pinananatili ko ang boses ko ng maingat na walang kibo. Mahusay na operasyon. Ang manugang ko ay nagtatrabaho dito, sa totoo lang. Marco Ledesma. Nagbago ang ekspresyon ni Gino. Pagkilala, pagkatapos ay maingat na neutrality. Marco. Oo. Siya ay isa sa aming mga investment advisor. Kamag-anak niyo sa kasal. Hindi kami masyadong nag-uusap tungkol sa negosyo. Mas gusto kong panatilihing hiwalay ang pamilya at pananalapi. Sigurado akong naiintindihan niyo. Nakikita ko. Tumayo ako, kinukuha ang portfolio ko. Kawili-wili makita ang reaksyon niya kapag tinapos ko ang transfer. Hindi ko nabanggit ang interes ko sa portfolio management sa pamilya. Dapat ay isang malaking sorpresa. Ang mukha ni Gino ay nagpapahiwatig na nagsisimula siyang maunawaan na hindi ito isang simpleng transaksyon, ngunit ang contract ay nilagdaan, ang deposit ay nagawa, ang pera ay nasiguro. Iniabot niya ang kamay niya. Tatawagan namin kayo 48 oras bago ang finalization. Umalis ako sa pangunahing lobby, naglakad pabalik sa parking garage, sa isang sinusukat na bilis. Tanging nang nakaupo ako ng mag-isa, sa Toyota Vios ko lang pinayagan ang tensyon na lumabas mula sa balikat ko. 4 na linggo hanggang sa matuklasan ni Marco na ang biyenan niya ay hindi isang walang kapangyarihang retiree na nabubuhay sa kakaunting pera. 4 na linggo hanggang sa maging nakikita ang katotohanan. Tumunog ang telepono ng 10:12 Huwebes ng umaga. Boses ni Gino Montalban, professional at sinusukat. G. Morales, kumpleto na ang transfer ng account nyo. Kailan nyo gustong tapusin ang paperwork? Sumulyap ako sa orasan. Pupunta ako doon sa loob ng 1 oras. Mahusay. Lahat ay inihanda. Pagkatapos ng pagbaba ng telepono, gumalaw ako sa paghahanda ko ng may sinasadyang pag-iingat, inalis ang disente kong relo, pinalitan ito ng isang murang digital na relo, pinili ang pinakalumang jeans ko, isang kupas na work jacket, scuffed boots, pinag-aralan ang sarili ko sa salamin. Perpektong imahe ng isang modest retiree, eksakto kung ano ang inaasahan ni Marco, eksakto kung ano ang gagawin na maging mapangwasak ang contrast. Ang pagmamaneho sa downtown Makati ay tumagal ng 14 minuto. Hinila ko ang Toyota Vios sa visitor parking, hindi na nagtatago, nagpa-park ng prominente malapit sa pasukan. Sa pamamagitan ng mga salamin na dingding, nakita ko si Marco malapit sa conference room area, kalagitnaan ng usapan sa mga client, sumesenyas ng may sinanay, nasigasig, pumasok ako sa pangunahing pasukan. Tumingala ang receptionist ng may professional na ngiti. Nagsimulang batiin ako. Naglakad ako sa tabi niya, patungo sa elevator bank. Sumulyap si Marco sa kalagitnaan ng pangungusap kasama ang mga client niya. Nagawa ng isang nakikitang double take. Nagbago ang ekspresyon niya. Pagkalito, pagkatapos ay iritasyon, pagkatapos ay isang bagay na tulad ng kahihiyan. Pumasok ako sa elevator, pinindot ang 1-3. Nang bumukas ang mga pinto, naglakad ako ng direkta sa opisina ni Gino. Ang glass-walled conference room sa tabi nito ay nakikita ng buong palapag. Tumayo si Gino. G. Morales. Tama sa oras. Mangyaring, tapusin na natin ang lahat. Inakay niya ako sa conference room, ang mga glass walls ay nakikita ng lahat. Sumunod si Marco, nakatayo malapit sa pintuan, nanonood ng may lumalagong pagkalito. Ipinakalat ni Gino ang mga document sa lamesa. Inisin 10 milyong portfolio transfer, lahat ng documentation ay inihanda. Kung rerepasuhin nyo lang at pipirmahan dito. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Nagpatuloy si Gino. Kinakausap ako, ngunit nagsasalita ng malakas upang marinig ni Marco, ang account nyo ay pamamahalaan sa aming platinum tier. Direktang access sa senior partnership at quarterly reviews,
Nagsimula akong pumirma sa mga document ng sunod-sunod. Matatag ang mga kamay. Lumapit pa si Marco. Lolo Cardo, anong ginagawa niyo rito? Tumingala ako. Neutral ang ekspresyon. Tinatapos ko ang portfolio transfer ko. Ang ano nyo? Sumingit si Gino ng maayos. G. Morales ay naglilipat ng Badliman 15 milyon sa aming management, isa sa aming pinakamalaking bagong client ngayong quarter. Ang bibig ni Marco ay bumukas. Sumara. Bumukas ulit. Ang ibang mga staff member ay nagsisimula ng mapansin. Tumatahimik ang mga usapan. Nagbabago ang atensyon. 15 milyon. Ang boses ni Marco ay lumabas na parang nasakal. Wala kayong 15 milyon. Nakatira kayo sa isang one-bedroom apartment. Nagmamaneho kayo ng Toyota Vios? Nakatira ako sa isang one-bedroom apartment, kalmado kong sabi. At nagmamaneho ako ng Toyota Vios. Wala sa alinman sa mga fact na iyon ang may kinalaman sa net worth ko. Ang ekspresyon ni Gino ay nagpapahiwatig na pinagsasama-sama niya ang family dynamics. G. Ledesma, marahil dapat nating pag-usapan ito ng pribado, ngunit hindi nakikinig si Marco. Tumaas ang boses niya. Imposible ito. Nagtatrabaho kayo sa isang gilingan. Nasa pensyon kayo. Pag-aari ko ang gilingan, tahimik kong itinuwid. Ibinenta ito 18 buwan na ang nakalipas sa halagang 20.31 milyon. Ang opisina ay naging ganap na tahimik ngayon. Bawat empleyado ay nanonood. Si Marco ay umikot patungo kay Gino. Dapat mayroong pagkakamali. Ito ang biyenan ko. Siya ay isa sa aming pinakamahalagang client, malamig na tinapos ni Gino. At kasalukuyan mong sinisira ang isang confidential account finalization. Nagpatuloy ako sa pagpirma ng mga document. Matatag ang mga kamay. Ang mukha ni Marco ay nagbago-bago sa mga emosyon. Shock. Hindi paniniwala. Pagkatapos ay isang bagay na mas pangit. Kalkulasyon. Lolo Cardo, dapat tayong mag-usap. Dapat pag-usapan ng pamilya ang mga bagay na ito. Baka pwede akong tumulong na pamahalaan. Hindi. Simple kong sabi. Pero pamilya ako. Pwede akong magpayo. Marami na kayong naibigay sa akin na payo, Marco. Tungkol sa apartment ko, ang kotse ko, ang fixed income ko. Hindi ko na kailangan ng karagdagang patnubay. Ang panganigino ay humigpit. Nagsisimula siyang maunawaan ang mas kumpletong larawan. Sinubukan ni Marco ang ibang approach. Mas malambot ang boses, halos nagmamakaawa. Ang mga bata. Mela, pwede nating gamitin. Ibinaba ko ang panulat. Tumingin sa kanya ng direkta. Kailangan ng mga bata ng winter coat. Kailangan ni Mela ng asawa na hindi gumagastos ng 95,000 sa isang kotse habang ang sapatos ng anak niya ay may butas. Iyan ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa financial advice mo. May umubo sa opisina. Hindi komportable na katahimikan. Ang mukha ni Marco ay namula ng madilim. Wala kayong karapatan. Mayroon akong bawat karapatan. Tahimik kong sabi. Ako ang lolo nila. At tapos na akong manood habang inuuna mo ang estado kaysa sa kanilang pangunahing pangangailangan. Bumaling ako kay Gino. Tapos na ba tayo? Isa pang pirma lang. Ipinadaan niya ang panghuling document. Pumirma ako. Nilagyan ng date. Itinulak pabalik. Kinuha ni Gino ang mga papel. Maligayang pagdating sa Montalban, Associates, G. Morales. Ischedule namin ang unang quarterly review nyo para sa Marso. Tumayo siya, iniabot ang kamay niya. Nagkamay kami. Pagkatapos ay bumaling si Gino kay Marco. Sa opisina ko, ngayon. Ang mukha ni Marco ay nagpakita ng simula ng sindak. Kinuha ko ang portfolio ko, naglakad patungo sa elevator nang hindi tumitingin pabalik. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Gino. Malamig, professional. G. Ledesma, ang employment nyo ay tinapos agad. Kakausapin kayo ng HR tungkol sa final paycheck nyo. Ang mga pinto ng elevator ay sumara sa nakababahalang mukha ni Marco. Mula sa parking garage, umupo ako sa Toyota Vios sa loob ng 3 buong minuto, pinoproseso kung ano ang sinabi ko sa paggalaw. Pagkatapos ay nagmaneho ako patungo sa bahay ni Mela. Ang BMW ay nakaupo pa rin sa driveway. Sa ngayon, sinagot ni Mela ang pinto, naguguluhan. Dad, anong ginagawa niyo rito?
Huwebes ng hapon. Kailangan nating mag-usap, anak ko. Pwede ba akong pumasok? Umalis siya. Naglakad ako sa kitchen table, umupo. Uuwi na si Marco. Tumawag sa kanya mula sa trabaho, mukhang galit. Alam ko, Mela. Umupo ka, pakiusap. Dahan-dahan siyang umupo. Hinahanap ang mukha ko. Inilabas ko ang telepono ko, binuksan ang photo gallery, ibinaling ito sa kanya. Ang unang imahe ay nagpakita kina Marco at Mona sa Wildflower. Ang kamay niya ay nakatakip sa kamay nito sa lamesa. Tiningnan ni Mela. Ang mukha niya ay naging napakatahimik. Nag-swipe ako, isa pang litrato, isa pang restaurant, ang braso niya sa balikat ni Mona. Gaano katagal, ang boses niya ay halos hindi marinig. Mga 6 na buwan. Iyan si Mona Lim. Nagtatrabaho siya sa firm niya. Nag-swipe ako ulit. Entrada ng hotel. Timestamp ay nakikita. Nanginginig ang mga kamay ni Mela. Hinila niya ang telepono nang mas malapit. Nag-swipe sa mas maraming imahe ang sarili niya. Kumuha ako ng investigador. Tahimik kong sabi. Paumanhin. Ngunit kailangan kong makita mo ang katotohanan. Tinitsempuhan niyo ang asawa ko. Dinokumento ko ang pag-uugali niya. May pagkakaiba. Tumingala siya. Basa ang mata. Bakit? Bakit niyo ginawa ito? Dahil ikaw ang anak ko. Dahil ang mga batang iyon ay nararapat sa mas mahusay. Dahil pinanood kitang nawawala piece by piece sa loob ng 3 taon at hindi na ako pwedeng manatiling tahimik. Inilabas ko ang mga financial document. Inilatag ang mga ito sa lamesa. Humiram siya ng 1,075,000 nang hindi mo alam. Mga personal na utang, credit cards, na hindi mo pa nakikita. Ang kabuang utang ng pamilya niyo ay 420,000. Gumagastos siya para sa kanya habang sinasabi sa iyo na pwedeng maghintay ang coat ng mga bata. Tiningnan ni Mela ang mga papel, mga numero, dates, accounts na hindi niya alam na umiral. Ngayong umaga, nagpatuloy ako. Naglipat ako ng labang 15 milyon sa Montalban Associates. Nalaman ni Marco nang tapusin ko ang paperwork sa harap ng buong opisina niya. Siya ay sinibak. Ang ulo niya ay biglang umangat. Ginawa niyo ang ano? Hindi ko siya sinibak. Ang pag-uugali niya ang gumawa niyon. Huminto lang ako sa pagpapanggap na kung ano ang akala niya na ako. Naging mayaman kayo sa buong panahong ito. Ibinenta ko ang negosyo ko, 11 buwan na ang nakalipas. 31 milyon. Namuhay ako ng modestly sa sarili kong pagpili. Nagkaroon ng mga palagay si Marco. Pinayagan ko siya. Ang mukha ni Mela ay gumuho. Hinayaan niyo kaming isipin na nahihirapan kayo. Hinayaan niyo siyang kutyain kayo. Kailangan kong makita kung sino talaga siya. Kung sino ka naging kasama niya. Kailangan mong makita iyon, din. Tumayo siya ng bigla. Naglakad sa kusina. Ito ay masyadong marami. Hindi ko ito maproseso. Bumukas ang pinto sa harap. Lumitaw si Marco na may dalang cardboard box. Maluwag ang kurbata. Namumula pa rin ang mukha. Nakita niya ako. Huminto. Ikaw, sabi niya. Nanginginig ang boses. Sinisira mo ang karera ko. Hindi, kalmado kong sabi. Sinisira mo ang karera mo. Nagbigay lang ako ng tagpuan. Bumaling siya kay Mela. Sinabi ba niya sa iyo? Sinabi ba niya sa iyo kung ano ang ginawa niya? Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Tahimik niyang sabi. Niyo at ni Mona. Pumutla ang mukha ni Marco. Hindi iyan. Out of context iyan. 6 na buwan. Sabi ni Mela. Habang hindi namin kayang bumili ng coat para sa mga bata, habang bumili ka ng 95,000 na kotse, maaari kong ipaliwanag. Umalis ka, sabi niya. Tiningnan siya ni Marco. Ito ang bahay ko. Ito ang bahay natin. At gusto kong umalis ka na ngayon. Tumingin siya sa akin, bumalik kay Mela. Pinipili mo siya kaysa sa akin. Pinipili ko ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Pinipili ko ang mga anak ko kaysa sa ego mo. Umalis ka. Tumayo si Marco ng nagyelo. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga susi ng kotse niya mula sa counter. Lumabas ng walang anumang salita. Ang BMW ay umugong sa buhay sa driveway. Umikot ng masyadong mabilis. Humarurot palayo sa kalye. Bumagsak si Mela sa isang upuan. Inilagay ang mukha niya sa mga kamay niya. Lumipat ako sa paligid ng lamesa. Inilagay ang kamay ko sa balikat niya. Alam kong masakit ito, anak ko.
ngunit magiging maayos kayo ng mga bata. Nangangako ako. Tumingala siya, umaagos ang luha. Paano? Paano kami magiging maayos? Dahil mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. At dahil nandito ako hindi para magkontrol, hindi para ayusin ang lahat, ngunit para suportahan ka habang nagre-rebuild ka. Umiyak siya ng matagal. Nanatili ako sa tabi niya. Kalaunan, pinunasan niya ang mga mata niya. Ang mga bata ay uuwi na mula sa eskwelahan sa loob ng 1 oras. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ang katotohanan o isang bersyon na mauunawaan nila na gumawa si Dad ng masasamang pagpili, na tinutulungan kami ni Lolo na ayusin ang mga bagay-bagay. Tama iyan, tiningnan niya ako. Talaga, tiningnan. Talaga bang mayroon kang 31 milyon? Oo, at namumuhay ka sa maliit na apartment na iyon sa pagpili. Pagkatapos mamatay ng nanay mo, napagtanto ko na ang mga gamit ay hindi mahalaga. Ang mga tao ang mahalaga. Ang paggawa ng epekto ang mahalaga. Ang pera ay isang tool, hindi ang punto. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko tungkol sa lahat ng ito. Ayos lang iyan, hindi mo kailangang malaman ngayon. Alamin mo lang na hindi ka nag-iisa. 6 na linggo na ang nakalipas, nakaupo ako sa family courtroom sa Pasig. Si Mela sa plaintiff's table kasama ang lawyer niya, si Attorney Amanda Chen. Sa kabila ng aisle, si Marco sa isang hiniram na suit sa tabi ng isang court-appointed representative. Sinubukan niyang kumuha ng counsel. Hindi niya kayang bayaran. Mabilis na gumalaw ang mga divorce proceeding. Ang ebidensya ay napakalaki pangangalo niya, panlilinlang sa pananalapi, hidden debt. Sinuri ni Judge De La Cruz ang mga document. Ito ay napakasimple sa kabila ng mga pangyayari. Tumayo si attorney. Amanda, kamahalan. Ang client ko ay humihingi ng pangunahing custody, child support na proporsyonal sa kasalukuyang kita ng nasasakdal at patas na dibisyon ng mga asset, maliban sa hindi inihayag na mga utang ng nasasakdal. Tumayo ang representative ni Marco. Kamahalan, ang client ko ay humihingi ng shared custody at tinututulan ang dibisyon ng asset. Nagduda si Judge De La Cruz. Sa anong batayan? Ang client ko ay naniniwala na ang external influence mula sa maternal grandfather ay hindi patas na. Tumigil. Itinaas ni Judge De La Cruz ang kamay. Maliban kung maipakita nyo na ang financial support ni G. Ricardo Morales ay bumubuo ng marital property, ang paglahok niya ay hindi mahalaga sa mga proceeding na ito. Sinuri niya muli ang mga document, pangunahing custody sa petitioner Carmela Ledesma. Ang respondent ay binigyan ng karaniwang pagbisita. Ang child support ay itinakda sa 1,800 buwan-buwan batay sa kasalukuyang kita ng nasasakdal. Ang marital home ay iginawad sa petitioner. Ang hiwalay na mga utang ng respondent ay mananatiling tanging responsibilidad niya. Bumagsak ang gavel. Sa labas ng courthouse, nakatayo si Mela sa sikat ng araw ng Disyembre. Unang beses ko siyang nakitang talagang ngumiti sa loob ng mga buwan. Tapos na, sabi niya, ang legal na bahagi. Ang natitira ay tumatagal ng oras. Salamat, Dad, sa lahat. Ginawa mo ito, anak ko. Ginawa mo ang mahirap na pagpili. Nagbigay lang ako ng impormasyon. Niyakap niya ako ng maayos. Hindi ang mabilis, obligado na mga yakap mula noon. 3 buwan na ang nakalipas, nakatayo ako sa bahay ni Mela na tumutulong kay Jolo sa homework sa kitchen table. Si Sofia ay nakaupo malapit, nagtatrabaho sa isang science project. Ang bahay ay tila iba na ngayon, mas magaan. Inayos ni Mela ang mga kasangkapan, pininturahan ang mga dingding, ginawa itong kanya. Nakakuha siya ng trabaho sa isang environmental consulting firm. Nagsimulang buuin ang karera na isinantabi niya taon na ang nakalipas. Ang mga bata ay nakasuot ng bagong winter coat, tamang bota, hindi dahil binili ko ang mga ito, dahil binili ni Mela sa sarili niyang pera. Pagmamalaki sa bawat pagbili. Lolo, pwede niyo bang ipaliwanag ang math problem na ito? Tingnan natin ito ng magkasama. Nagtrabaho kami dito, hindi ginagawa ito para sa kanya. Ginagabayan siya sa sagot mismo. Umuwi si Mela ng 5:30, ngumiti nang makita kami sa lamesa. Kumusta ang trabaho? Tanong ko. Mabuti. Talagang mabuti. Nagtatrabaho ako sa isang watershed restoration project gamit ang degree ko sa wakas. Napakagaling niyan.
Pagkatapos ng hapunan, pagkatapos na maglaro ang mga bata, umupo kami ni Mela na may tsaa. Naiisip ko, sabi niya, tungkol sa lahat ng nangyari. Ang isang bahagi ko ay nagnanais na sinabi mo sa akin ng mas maaga tungkol sa pera, tungkol sa alam mo. Naiintindihan ko iyan, ngunit ang isa pang bahagi ay naiintindihan kung bakit hindi mo sinabi. Hindi ako maniniwala sa iyo. Idedepensa ko siya. Sasabihin ko sa iyo na ayos lang. Marahil, Dad, nag-alala ba kayo na lumampas kayo sa pagsiset up ng lahat ng iyon sa opisina niya? Maingat kong pinag-isipan ang tanong. Oh, minsan nagtataka ako kung maaari ko bang hawakan ito ng iba. Ngunit kailangan ni Marco na harapin ang mga kahihinatnan ng publiko. Ang pribadong paghaharap ay hindi magtatapos sa pag-uugali niya. Nakakahiya iyon para sa kanya. Iyon ay, at iyon ang nagpapabagabag sa akin, ngunit Mela, pinapahiya ka niya ng pribado araw-araw, ginagawa kang pakiramdam na maliit, ginagawa kang questionin ang halaga mo. Minsan ang pagbasag sa pagmamataas ng isang tao ay kinakailangan upang maibalik ang dignidad ng ibang tao. Dahan-dahan siyang tumango. Naiisip ko si Mama. Ano ang sasabihin niya tungkol sa lahat ng ito? Magiging proud ang nanay mo sa iyo dahil umalis ka, dahil nagre-rebuild ka. Hindi niya kinaya ang kawalang galang. Malamang ay hinampas niya si Marco ng frying pan, pareho kaming tumawa. Unang tunay na tawa na narinig ko mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Mukhang mas masaya ang mga bata, napansin ko. Oo, kakaiba. Namimiss nila si Marco, ngunit mas magaan sila, hindi gaanong tense. Hindi na sila naglalakad sa eggshells. Mabuti iyan. Dad, maaari ba akong magtanong sa iyo? Palagi. Ang 15 milyon sa Montalban Associates. Totoo ba iyon o para lang sa show? Totoo iyon. Tamang na invest, diversified portfolio, quarterly reviews. Bakit mo ito panatilihin doon? Bakit hindi mo ilipat pagkatapos ng lahat? Dahil si Gino Montalban ay nagpapatakbo ng isang mahusay na firm at dahil hindi na nagtatrabaho si Marco doon para makaramdam ako ng hindi komportable. Bakit ko hahayaan na diktahan ng mga pagkakamali niya ang financial decision ko? Ngumiti siya. Practical mo. Practical akong tao. Palagi, kalaunan, nagmamaneho pa uwi sa Mandaluyong, naisip ko ang nakaraang 4 na buwan, ang investigasyon, ang paghaharap, ang diborsyo, ang rebuilding. Lumampas ba ako? Marahil. Maaari ko bang hawakan ito ng may mas maraming grace? Marahil. Ngunit malaya si Mela. Ang mga bata ay inaalagaan. Hinarap ni Marco ang mga kahihinatnan ng mga pagpili niya. Minsan, ang hustisya ay mukhang paghihiganti. Minsan ito ay paghihiganti. Ang linya sa pagitan nila ay nakasalalay sa intensyon. Ang intensyon ko ay proteksyon. Ang paraan ay paglalantad. Maaari kong mabuhay diyan. Sa apartment ko, binuksan ko ang laptop ko, sinuri ang account balance ko, 28 million, kasama ang pagbabago, lumalaki sa mga investment, mas maraming pera kaysa sa kailangan ko. Nagbukas ako ng bagong document, type ng Education Trust Fund, Jolo and Sofia Ledesma. Nagsimulang mag-research ng mga trust structure, mga tax implication, mga educational expense category. Ang pera ay hindi ang punto, ngunit ito ay isang tool, isang magandang tool, at gagamitin ko ito ng matalino. Bago matulog, buzz ang telepono ko. Text mula kay Mela. Salamat sa pagiging patient sa akin. Salamat sa hindi pagsuko. Mahal kita, Dad. Type ako pabalik. Mahal din kita, anak ko. Palagi. Ibinaba ang telepono. Ngumiti sa dilim. Hustisya ay naisagawa. Pamilya ay naibalik. Kinabukasan ay nasiguro. Task complete. Kung na-enjoy niyo ang kwentong ito, like po ang video na ito, subscribe sa Sugatan na Puso at Balik Tugon, at share ang mga saloobin niyo sa comments. Ipaalam sa amin kung anong syudad kayo nanonood dito sa Pilipinas. Upang pakinggan ang susunod na kwento ay click ang video sa kaliwa. Salamat sa panonood.